Hi class, good day. Welcome to our lesson about perception. So, bago ko umpisahan yung lesson natin, I just wanna give you a disclaimer kung ano man yung mga naririnig nyo sa background ko. Like tricycle, yung anak ko kasi naglalaro siya habang nagre-record ako. So, pagpasensyahan nyo na. So, yung lesson natin again for today is about perception. Um, If you could remember the last time na nakarinig ka ng music or a certain song, and then biglang may memory na nag-pop up sa isip mo. Like for example, kung nakarinig ka ng ano bang love song? Um, Basta any love song, and then naisip mo na, ay, yun yung ex ko. Ganito yung mga napagsamahan namin, ganito yung mga memories namin, ganyan. Na pumunta kami sa ganitong lugar habang nagpi-play tong music na to, yung mga ganon. Or you smelled something na bigla na lang out of nowhere na amoy mo siya. So that is perception at work. So yung ating perception, they are so personal and unique. Kung ano yung nakita ng isang tao na beautiful, another might find it strange or weird, ganon. So, what one person considers loud, another might find it soothing or relaxing para sa kanila. So, i-explore natin ngayon yung science behind yung differences and matututunan natin kung paano nagke-create yung brain natin into individual realities. Okay, so start na natin siya. So when we say perception, it is the process by which we recognize, organize, and interpret sensory information to understand our environment. So, in short, yung brain natin, para siyang translator and detective. So, kinukuha niya lahat ng raw information galing sa five senses natin. Kasama dyan si proprioception. If you could remember last time doon sa topic natin na sensation, proprioception means yung we are aware kung anong part ng katawan natin yung gumagalaw. Okay, so again, yung brain natin kumukuha siya ng raw information doon sa five senses natin and sasabihin niya, and it will turn it into something na you can actually understand. Okay, so yun yung perception. Okay, example, nakita ng mata mo ang isang black at yan, yan, isang black at rectangular na bagay. So itong black at rectangular na bagay, ito yung ating raw sensory information. So yung brain mo, kukunin niya yung shapes and colors na yon, then i-organize niya. You will then say na, ay cellphone ko pala yun. Okay, so that is perception. So, perception is the moment na na-recognize mo yung cellphone. So, sa perception, meron tayong tinatawag na Gestalt psychology. So, Gestalt psychology, how the mind organizes sensory information into a meaningful whole. So, anong ibig sabihin yan? So, it means na yung brain natin daw, super lazy, tamad siya, pero in a good way. And sinusubukan lagi ng brain natin na pagsamasamahin yung mga information na nakukuha niya para maintindihan natin ng madali, makabuo siya ng complete picture at hindi lang yung pira-piraso. So, ibig sabihin, in simplest terms, kunwari ito, yung bata na nagbi-build siya ng mga bricks or Lego. So, yung Lego na yun, pag nabuo niya, yan yung tinatawag sa Gestalt psychology na pieces of information na nakuha ng brain natin. And then, i-organize ni brain, makakagawa siya ng isang complete picture. Yung nasa right side, yung track. Yan. So, nakabuo yung brain natin from the
pieces of information na nakuha niya sa ating five senses, gagawin niyang isang complete picture. Okay, I hope you understand that. So, ang founders ng Gestalt Psychology, pinaka-founder is si Max Wertheimer. So, isa siyang Czechoslovakian psychologist na nag-develop din ng lie detection device na magagamit niya sa courtroom, sa hearing, ganyan. So, ang lie detector test is an objective, objective test or objective tool para ma-identify yung mga sinasabi ang tawag nito, nahatulan kung totoo ba or hindi yung sinasabi niya. So, it is scientifically based. So, ang co-founders niya are si Wolfgang Kohler and Kurt Kofka. So, sa Gestalt Psychology, meron tayong mga tinatawag na Gestalt principles. So, una dyan is si pregnance. Hindi pregnant, pregnance. So, this is a German word meaning good figure. So, yung sabi dyan sa definition, naturally perceive things in their simplest form. Ibig sabihin, yung brain natin, sinusubukan niyang makita yung mga bagay-bagay sa pinakamadali at pinakasimpleng paraan na kaya niya. Example, itong Olympic rings. So, instead na makikita mo siya as continuous na lines to form a circle, ang nakikita mo is 5 overlapping na circles. Another example, dito sa right side, instead of seeing lines and circles or triangles na pa-curve, ang nakikita mo is box. So, that is pregnance. Susunod na principle is similarity. So, sa similarity, yung mga magkakaparehas na kulay, shape, nag-group sila together. So, makikita niyo yung figure dyan, tatlong red dots, tatlong blue squares, and tatlong red dots ulit. So, dyan, you automatically see 3 groups. Hindi mo siya nakikita as isa-isa. Nag-group mo siya na yung unang group is merong tatlong red na dots, yung pangalawang group is blue boxes, and yung third group is red circles ulit. Ganun siya, similarity. When we say proximity naman, proximity, this is the rule of closeness. Saan yung pinakamalapit? Or ito yung physically na close sila to each other na feeling mo is magkakasama sila. Parang itong 6 na dots dito. Pag biglang tingin, akala mo one straight na dots. Yun pala, merong gap between 2 circles na black. When we say closure naman, yung brain natin kasi feel niya yung gaps para makakita ka ng complete and whole object kahit na nawawala yung ibang parts na yon. So, example, itong panda, ang makikita talaga natin dyan typically is parang circles, 4 na circles or 5 circles. But when your brain tries to fill in the gaps, ang nakikita mo is panda. So, dito sa right side naman, so may mga nakikita kang black dots. So, kung isipin mo, para siyang mapa. Pero if you will look closely, dog siya. Kasi yung brain mo, alam niyang i-fill in yung gaps para maintindihan mo yung picture. So, we have the common region. So, common region means yung mga elements, akala mo magkakadikit sila, magkakasama sila, and they are seen as single unit. So, example, yung 3 dots na connected by a box, you will see that as one pair. At hindi mo siya makikita as tagi-isang dots, common region.
So, meron din tayong tinatawag na paano ia-apply ang Gestalt principle or Gestalt psychology sa disorder, psychological disorder. So, marirelate natin siya through Gestalt therapy. So, Gestalt therapy, it is a type of talk therapy that focuses on the here and now and on taking personal responsibility. So, may ginagamit ang Gestalt therapy na empty chair technique wherein ang empty chair technique, ang ginagawa dyan is tinutulungan yung client na i-process yung internal conflict or yung mga hindi na solusyon ng relasyon with another person. So, ginagamit ang Gestalt therapy sa anxiety and depression, may hindi pagkakaintindihan sa pamilya or sa loved ones or sa jowa ba, and naka-affect siya sa'yo psychologically, yung mga hindi na solusyonan na pagluluksa or merong trauma, and also self-development and growth. So, kapag sa anxiety and depression, tinutulungan yung clients na tawag nito, wag na niyang isipin yung mga past failures niya or wag na siyang magkaroon ng anxiety or magkaroon ng wag na siyang mag-alala para sa future niya. Dapat mag-focus siya doon sa present na nangyayari. So, nakakatulong naman ang Gestalt therapy sa relationship difficulties by improving yung communication. So, ini-encourage yung client na gamitin yung word na I instead na dapat ganito, dapat kasi ganyan. So, sa relationship difficulties, gagamitin niya yung word na I must or I cannot, I can, mga ganon. Kapag unresolved grief or traumas naman, ginagamit ang empty chair technique para magbigay ng safe space para ma-express niya yung hindi niya nasasabing feelings niya doon sa isang tao or yung isang event sa buhay niya sa nakaraan niya para magkaroon ng closure. Sa self-development naman and growth or personal growth, ito yung mga ginagamit ang Gestalt therapy para sa mga taong feeling nila stuck sila, unmotivated sila, ganyan. So, feeling nila wala silang full awareness or undifferentiated sila. Ang tawag nito, kailangan magamit ang Gestalt therapy para mawala sa isip nila na demotivated sila. Parang, ay, oo, may pag-asa pa. Parang ganon. So, meron tayong mga importanteng perceptual processes. So, una dyan, we have the bottom-up processing. So, it is when you take in raw sensory data from the environment and work your way up to a complete perception. So, ano ibig sabihin nun? So, kailangan mag-start ka sa basic pieces ng mga information. Like, for example, ano yung mga information na yon? Yung light, yung sound, yung texture ng isang bagay. And then, piece them together na wala kang ginagamit na context or expectations. Ang pinaka the best example ng bottom-up processing is kapag nagta-type ka sa laptop, hindi mo na tinitignan yung keyboard. So, dumedepende ka lang kung ano yung lalabas sa screen na tina-type mo, kung tama ba o mali. Hindi mo natitignan yung keyboard. That is bottom-up processing. Kapag top-down processing naman, nag-i-start ka sa general ideas and or expectations and then gagamitin mo siya para ma-interpret yung sensory information na pumapasok. So, para kang nagbubuo ng puzzle tapos alam mo na agad kung ano yung lalabas na image. Kahit hindi mo pa tapos, alam mo na agad saan ilalagay yung ibang pieces ng puzzle kasi na-figure out mo na siya. Okay? Top-down processing. So, meron tayong iba't ibang klase ng perception based sa ating sensory na naman.
So, na-explain ko na to nung sa sensation, hapyawan ko lang ng saglit. So, sa visual perception, yung light, ginagawa niya or tina-turn niya into images. So, pinapakita niya kung ano yung dapat mong makita, like shapes, colors, and yung depth ng picture. Sa auditory perception naman, yung sound waves, ginagawa niyang noise. So, naiintindihan mo yung speech and alam mo kung saan nanggagaling yung sound. Pag tactile perception or tinatawag ding haptic perception, it is about touch. Okay? Sinasabi niyan is, alam mo or kayang i-interpret ng brain mo yung pressure, gaano siya kadiin, gaano kainit or kalamig, magaspang ba or smooth, masakit ba or hindi. Pag gustatory perception naman, it is about taste. Ano ang lasa ng pagkain, ma-identify mo siya. Olfactory perception, yung alam mo kung anong amoy, nai-interpret ng brain mo yung chemicals na nasa air para ma-detect mo yung iba't ibang amoy. Pag proprioception naman, alam ng brain mo kung saang parte ng katawan mo or what part of your body is and kung ano yung gumagalaw, paano siya gumagalaw kahit hindi mo siya tignan. Kunwari, um, ah, yung kamay mo, may aabutin siyang ballpen na hindi mo tinitignan, kinakapa mo lang. Alam mo na ang gumalaw na parte ng kamay mo is either left or right. Vestibular sense naman sa balance and also intindihin yung understanding your spatial orientation. Meaning, alam mo kung pataas ba siya, alam mo kung gaano siya kabilis, at alam mo kung lilingon ka or hindi. Kasi kailangan mong mag-balance. Okay, kung i-base naman natin siya sa context, meron tayong tinatawag na depth perception wherein makikita mo kung 3D siya and ma-identify mo kung malayo ba siya or hindi. So, inaalaw ng brain natin na intindihin kung ano yung mga bagay na malapit sa'yo at kung ano yung malayo. Depth perception. Pag motion perception naman, nade-detect and nai-interpret ng brain mo yung mga gumagalaw. Movement. Motion nga, di ba? Movement, gumagalaw. It allows you to track a moving car, for example, or kapag may paparating na bola, alam mo na kung andyan na ba siya, malapit na ba siya, kakatch mo na or hindi. Aware ka na may gumagalaw na puno kapag may bagyo kasi malakas ang hangin. Ganun siya. Sa social perception naman, it is about your impressions and judgments about other people. Social siya. Kasama dyan yung ating personalities, yung mga emotions natin, yung intention. So, it heavily relies sa top-down processing. Ibig sabihin, yung brain natin, gumagamit yan ng past experiences, stereotypes, or cultural knowledge para mas mabilis mong ma-interpret or mas mabilis ma-interpret ng isang tao yung non-verbal cues and yung behavior. So, example ng non-verbal cues is yung kanilang facial expression and body language. So, bukod sa kinds of perception, meron tayong formation of perception. So, sa formation of perception naman, meron siyang tatlong stage. So, sa stage 1, organization. Ano yung, I mean selection. Ano yung dapat mong pansinin? Di ba may tinatawag tayong selective attention? Yung example ko dati sa classroom. Kapag maingay sa classroom and then may nakipag-usap sa'yo, mas pipiliin ng brain mo na pansinin or bigyan ng atensyon yung nakikipag-usap sa'yo rather than yung maingay na klase. So, yung senses natin, nakaka-pick up yan ng iba't ibang information every second. Mapa-sound man yan, ano ang nakikita mo,
ano ang naaamoy mo and more. But, hindi nakakapag-focus yung brain natin sa lahat ng bagay at once. So, kailangan niyang mamili kung ano yung pinaka-importante. So, we have stimulation wherein something in the environment, like for example, sound, nakukuha siya ng senses mo. Again, senses, we are using our eyes, ears, nose, mouth, and skin. So, narinig mo yung pangalan mo sa maingay na kwarto, and then nagulat ka, kailangan mong lingunin kasi nakuha niya yung attention mo. Okay, so sa selective attention, we have salience. So, sa salience, alam mo kung ano yung kapansin-pansin, nag-i-stand out. Example, nakakita ka ng kumikinang sa malayo or may biglang sumigaw and then nilingon mo siya. Salience. Kapag needs or interest, ito yung mga bagay na mahalaga sa'yo or kailangan mo. Example, kahit napagod ka, kapag ka may ayuda, pupunta ka kasi kailangan mo ng pera. Ayuda, ayuda, o, knock, 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 may ayuda po, mga ganon. So, bigla kang kahit na antok ka na, babangon ka kasi kailangan mo. Kapag expectation naman, napapansin mo na may mga napapansin kang bagay na unexpected or nakakagulat. For example, titingin ka bigla at magtataka ka kung bakit tumatawa yung katabi mo kahit tahimik naman yung klase. So, you detect something weird, parang ganon. So, stage 2, we have the organization. So, sa organization naman class, it is making sense of what we notice. So, pagkatapos or after your brain selects what to pay attention to, kailangan niyang i-organize yung information para magets mo. Kinakausap ka, be, pakopya ako mamaya nung activity mo sa ITP. Ngayon yung brain mo, ipaprocess niya yan. Ano daw sinabi niya? So, ipaprocess ng brain mo, okay, kokopya siya ng activity ko sa ITP. So, ito yung paraan na kung saan yung brain mo, aayusin niya or i-group niya yung mga information para maintindihan mo kung ano yung nasisense mo. So, kapag tumingin ka sa isang tao, example, hindi lang sa mata, sa ilong, sa bibig, instead, makikita mo yung buong mukha niya. So, choice mo na lang kung titingin ka talaga sa mata niya. Selective attention. Tingnan mo yung mata niya. So, stage 3, we have the interpretation. What does that mean? So, ngayon sa isip mo, ano yun? Ano to? Anong nangyayari? Yun na yung iniisip ng brain mo. So, pagkatapos i-process ng brain mo or i-organize ng brain yung information, ang next step is i-figure out niya kung anong ibig sabihin nun, ano ang nangyayari. So, gumagamit ang brain natin ng bottom-up processing and top-down processing. So, sa perceptual system, interpretation of the environment naman, meron din tayong, wait lang, 1, 2, 3. Meron din tayong 3 system. So, step 1 is organizing the world. So, kapag tumitingin tayo, when we look at things, hindi nakikita ng brain natin or hindi na i-interpret agad ng brain natin yung random shapes or colors. Kailangan i-organize niya yan into patterns and meaningful pictures. So, ang tawag doon is perceptual organization. Automatic rules to arrange sensory input, may organization. So, tinutulungan tayo ng perceptual organization na yung makalat na information is aayusin niya or i-organize niya into something na maiintindihan natin.
Okay, so sa Gestalt concept, sabi ko kanina, Gestalt means whole. So it's about seeing the whole picture. So hindi lang siya parts. So una, we have the figure ground. So separate an object from background. Example, itong PowerPoint, itong dinidiscuss ko. Ang figure dyan is yung letters or words na nababasa mo. Ang ground is yung background na white. Ganun yung figure ground. Kapag grouping principles naman, we group things together na feeling mo magkakaparehas. Yung in-explain ko kaninang similarity, proximity, closure, yun yung mga yon. Grouping principles. Kasi kailangan mo siyang i-group para maintindihan ng brain mo na, okay, may tatlong red circles sa isang group. May tatlong blue squares sa isang group. Ganun siya. Grouping principles. So, second step is, or stage, creating a stable reality. So, meron tayong tinatawag na perceptual constancy wherein kahit na nag-iiba yung way kung paano natin titignan ng isang bagay, depende yan kung gaano kalapit or kalayo, yung brain natin, feeling niya or nakikita niya, parehas lang. So, tumutulong ang perceptual constancy para makita natin yung mundo as stable and consistent. Hindi dapat constantly changing. Naiintindihan or nare-recognize ng brain natin yung mga bagay na magkakaparehas kahit na magkaiba sila at the moment. So, may iba-iba tayong types of constancy. We have the size constancy. So, sinasabi dyan is, alam mo na ang shape ng isang bagay hindi nagbabago. Kahit na feeling mo, maliit siya or malaki. Depende na yan sa distance. Example, yung bus, uuwi ka, yung bus, pag sa malayo, maliit siya. Pero pag lumalapit siya ng lumalapit, palaki siya ng palaki. That is size constancy. Though aware ka na yung bus, ganun talaga ang shape niya. Hindi siya nagmamagic na liliit or lalaki. Kapag shape constancy naman, the shape stays the same kahit na makita mo siya from different angles. Okay? Kapag, example, yung pintuan, ang pintuan is talagang rectangle kapag nakasara. Kapag medyo nakabukas, trapezoid or parang triangle ang itsura niya. Pero alam mo na ang pintuan ay rectangular shape door. Okay, hope nagigets nyo siya. So, sa color constancy naman, yung kulay ang pinag-uusapan natin dito. So, kahit na mag-iba ang adjustment or pa-yellowish ba ang ilaw nyo or pa-white, you are aware na ang isang apple is color red. Hindi yan siya magbabago kahit anong ilaw pa ang ilagay mo. So, next step, interpreting 3D space. So, in-explain ko kanina yung depth perception, no? So, ito yung paraan ng brain natin para makita natin yung mundo into 3D. Hindi lang siya flat like a picture. So, depth perception, it lets you judge kung gaano kalayo or kalapit ang isang bagay para makagalaw ka safely and makapag-interact ka sa mga bagay correctly. So, pinapaintindi sa atin ng depth perception na kung gaano kalayo ang isang bagay, gaano kabilis ang bola, alam din natin kung gaano kalapit ang taong nakaharap sa atin. Malayo ba yan or malapit? So, may iba't ibang mechanism ang depth perception or ang perception itself. We have the binocular cues or two-eye cues. So, kapag binocular, para siyang yung tinatawag na
kapag may sinisilip ka, yung tagdalawang bilog na ilalagay sa mata. Okay, so both eyes are working together from the word bi. Bi means two. Okay, so it is most helpful kapag ang isang bagay ay malapit sa'yo. So, meron tayong dalawang klase ng binocular cues. We have the retinal disparity, meaning each eye, kada isang mata daw, nakikita niya ang mundo from a different single angle. Kino-combine ng brain natin yung dalawang image na nakikita niya in both different angles. Example, kapag sinara mo yung left eye mo, feeling mo yung bagay gumalaw. Pag sinara mo yung right eye mo, nag-iiba din siya ng anggulo or gumagalaw siya. Binocular retinal disparity. Kapag convergence naman, when something is close, yung eyes mo, nag-a-adjust siya pa inward, papunta sa nose bridge. Para makapag-focus, makita mo siyang mabuti. So, para siyang nagduduling, papalapit ng papalapit. Ganun siya. So, sa monocular cues naman class, gumagamit lang tayo ng isang mata. Mono. So, sa monocular cues, tumutulong ito para makita natin yung depth kung gaano siya kalapit or kalayo. So, merong ways kung paano gagawin yan. We have the relative size. So, ang objects daw, malayo. Example, yung mga nasa malayo kang or nasa tuktok ka ng building. So, ang tingin mo sa mga tao is mas maliit kaysa doon sa mas malapit na tao sa'yo. Pag interposition naman is one object covers part of another. Ibig sabihin is yung puno na malapit sa'yo or yung puno na nasa harap ng bahay ninyo is mas malapit kaysa sa isang bahay. Kahit na magka-line sila, pero pag in a distance, makikita mo na magkapantay naman sila kapag nakaharap ka, pero pag nasa malayo ka, feeling mo hindi sila pantay. Interposition. Kapag linear perspective naman, yung mga parallel lines, feeling mo, yung mga parallel lines seem to meet far away. Parang nagmi-meet sila sa malayo. Nagmamatch sila, nagdudugtong. Example, yung mga sa tren, yung riles ng tren. So, feeling mo, pag palayo ng palayo, feeling mo magkadugtong sila. Pero, pag nilapitan mo siya, pala yun, meron palang putol, kumbaga. Pero, pag malayo, magkadugtong. Yun yung linear perspective. Kapag texture gradient naman, yung mas malapit na objects, meron silang mas detailed sila and mas nakikita mo yung texture kaysa sa mas malayo na mas makinis or mas blurred, ganon. Example, kapag may nakita kang wait lang, tingin tayo ng example. Okay, example ng texture gradient. Kapag yung mga hollow blocks, pag tiningnan mo sa malapit, alam mong tag-iisa sila. Pero pag lumayo ka, feeling mo yung mga hollow blocks na yon nag-blend together. So that is texture gradient. Kapag yung relative motion or tinatawag na motion parallax, yung mga pag gumalaw ka, feeling mo yung malapit na objects, mabilis silang gumagalaw kaysa sa mas malayo. Example, nakasakay ka sa bus. 'Di ba kapag nakasakay ka sa bus, mabilis ang patakbo. Feeling mo yung mga puno na nandyan lang sa tabi ng bus is ang bilis-bilis ng galaw nila. Pero pag tinitignan mo naman yung mga bundok, mabagal yung galaw.
That is relative motion or motion parallax. So, number 4, influences on perception. We have the perceptual set. Ibig sabihin, yung brain natin is ready siya. Ready siyang makita or mapansin yung mga specific na bagay based doon sa kung ano ang pinaniniwalaan mo or nakikita mo. Para kang nakasuot ng mental glasses para makatulong na makita mong mabuti yung mundo. Example, kapag tumingin ka sa isang picture ng or face ng isang lalaki sa picture, mas magfo-focus ka dun sa picture, hindi doon sa objects. Mayroon kasi yung parang illusion, yung nagmukha siyang vase, pero actually may dalawang muka sa gilid. That is perceptual set. Kapag tawag nito, context effects naman, yung surroundings or situation, nag-iiba siya kung paano natin siya i-interpret. So, yung parehas na object or event, pwede silang magkaparehas ng itsura or meaning depende doon sa nangyari or kung saan nangyari. So, yung environment natin, tumutulong sa brain natin na mag-decide kung ano ang ibig sabihin ng isang bagay. Example ng context effects, kapag nakakita ka ng taong tumatakbo na may backpack sa school, normal yon kasi backpack, school, magkaparehas. Pero kapag nakakita ka ng taong tumatakbo ng may backpack at lumabas ng bangko at tumakbo, anong iisipin mo? 'Di ba magnanakaw? So doon pa lang alam mo na ay hindi normal yung ginawa niya. Or kapag nakakita ka ng kaklase mo na may backpack sa school or may laptop, normal lang yun kasi lahat yun ginagawa halos ng mga students. Pero kapag nakakita ka ng lalaking lumabas ng bangko, tumatakbo at may dalang backpack na bulky, alam mo na nagnakaw siya. Okay, context effects yun. So, meron din tayong emotional state and motivation. So, yung feelings natin at pangangailangan natin, nakakaapekto siya sa ating or paano tayo or ano ang kailangan nating i-perceive. For example, kapag masaya ka, malungkot ka, gutom, takot, nag-iiba ang perception mo. Yung emotion and desires mo, pwede yang magbigay ng color kung paano mo makikita ang mundo. Example ng emotional state and motivation, kapag gutom ka, mas mapapansin mo yung mga pagkain. Or kapag galit ka, mas mapapansin mo yung mukha ng taong galit or ayaw, naiinis ka sa taong neutral ang mukha, parang ganun, wala siyang reaksyon. Or kapag in love ka, feeling mo lahat positive kasi nga in love ka. Okay, ganun siya. So, sa accuracy and perception naman, ang sinasabi lang dyan, yung brain natin kasi usually, um, lagi siyang great job para tulungan tayong maintindihan yung mundo correctly. Pero minsan, may pagkakamali din siya. So, kailan nga ba tama or mali yung perception natin? Okay, so, sa accuracy, sabi dyan, when what your brain perceives matches what's real. So, nangyayari sa brain natin, kapag yung brain natin and yung senses, nag-work sila together correctly, nagkakaroon ng information. So, nangyayari yan kasi yung brain natin, gumagamit siya ng iba't ibang tools, kagaya ng perceptual constancy, yung in-explain ko kanina. Perceptual constancy, saglit lang, i-check ko siya. Ayun, tama. Gumagamit siya ng perceptual constancy. So, ulitin ko lang, ang perceptual constancy, tinutulungan ka niya na ma-recognize mo yung mga bagay kahit na magkaiba sila. So, alam mo na friend mo yon kahit na malayo siya or hindi, alam mo ang itsura niya.
So, pati yung top-down processing, in-explain ko na kanina, it uses your past knowledge and experience para maintindihan mo yung mga bagay-bagay ng mabilis. Pag sensory interaction naman, yung mga senses mo nagtutulong-tulungan yan para makuha mo yung accurate na information. So, sa inaccuracy naman, meron tayong perceptual illusions. So, sa inaccuracy, this happens kapag yung brain natin nag-interpret siya na hindi nagmamatch sa reality. So, either nakita mo yan, narinig mo, pero incorrect siya. So, nangyayari yan kapag yung brain mo is nalinlang, either by visual illusions or ng sarili mong thoughts, ng emotions or expectations. So, merong dalawang dahilan dyan kung bakit hindi nagmamatch yung interpretation ng brain natin versus doon sa senses. So, we have the perceptual illusions. So, ito, trinitrick niya yung mata natin. Ngayon, yung brain natin, nami-misinterpret niya kung ano yung nakikita. So, nakikita ng mata mo yung totoo, pero yung brain mo, iba ang sinasabi. Example, yung pinakita ko sa inyo nung sensation. Yung tatlong line, pantay ba sila or sino ang pinakamahaba? Yung Mueller liar illusion. Yan, meron din tayo yung moon illusion. So, feeling mo, the moon looks bigger kapag nandun siya sa horizon kaysa pag nandun siya sa taas. Diba? Pag yung moon nasa taas, maliit. Pero pag nasa dagat siya, ang laki-laki. Pero actually, ang moon, iisa lang ang size niya. That is moon illusion. Pag Ponzo illusion naman, so yung two equal lines, mukha silang magkaiba ang haba. Pero kapag nilagay mo siya kunyari sa riles ng tren, example, magkaparehas sila. So, meron din tayong psychological and cognitive biases. So, ito yung mga mental errors na kung bakit ang feeling natin or yung experience natin is hindi siya parang totoo. Parang hindi totoo. Okay, so sa perceptual set, so ready ka nang makita kung ano yung dapat mong makita. Example, kung ine-expect mo makakakita ka ng multo sa dilim, feeling mo yung kurtina multo siya. Kasi nga, nag-expect ka na may makikita kang multo. Feeling mo yung kurtina, white lady siya or ano ba. So, sa motivation and emotion naman, your needs and feelings change how you see things. So, paano yan? Example, kapag nagugutom ka, lahat ng makikita mo or lahat ng naiisip mo pagkain kasi gutom ka. Kapag cultural factors naman, your background and culture affect how you understand what you see. Example, so yung mga taong galing sa iba't ibang culture, pwede nilang ma-interpret yung same picture, pero pwede nilang ma-interpret yung iisang picture differently based doon sa sarili nilang experience. Yung stereotypes and halo naman, kapag nag-judge tayo ng isang tao, merong isang strong na impression na pwedeng magbago kung paano mo titignan ng tao na yon. Example, kapag ang isang tao mukha siyang malinis at mabait, pwede mong i-assume na matalino din sila. Pero wala ka namang proof. Okay? So, I hope na intindihan nyo yung concepts or yung topic natin about perception. And thank you very much for listening, class. I'm leaving a quote with you para maka-review kayo. So, we must not allow other people's limited perceptions to define us. In short, hayaan nyo yung mga taong makikitid ang utak kasi hindi naman yun ang magsasabi kung sino talaga tayo. So, that is from Virginia Satir. So, please expect a quiz class. Mag-review kayo and I'll see you soon. Thank you. Bye-bye.